mo. Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Spaghetti, lalagyan mo ng pang chop suey, tapos bihon, tapos toyo. Ano ka ba? Adik ka na rin. Napapanahon itong tanong niya eh. Yung sa 500 pesos na Noche Buena. Kayo po tatanungin ko. Sa tingin ninyo, sa pamilya ngayon, kasya ba ang 500 pesos na Noche Buena? Tanong ko ha? Sige, pag-usapan natin. Lagay nyo sa comment section. Kasya po ba ang 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham, na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. So, sabi niya, kung bibili ako ng ham na mumurahin, walang tatak 500. Pwede. So, wala nang spaghetti. Wala, yun ang handa nyo sa Noche Buena, ham lang. Wala nang soft drinks. Pero ang tanong niya wala bang spaghetti? Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Ate ka ba? Saan ba tayo napupunta? Nasa spaghetti tayo eh. Pag ganon yung mo, bakit napunta ka sa sa chop suey? Pero, kasi po kanya-kanya tayong paniwala sa Noche Buena, no? Ako kasi hindi ko masagot kung okay ba yung 500 o hindi. But definitely, napakaliit nun. Napakaliit niyan. Pero, hindi kasi ako particular doon mismo sa kakainin. Kaya lang kasi sa Pilipinas, talagang we respect yung gathering ng family, di ba? So, nauunawaan natin yan. Kanya-kanya po tayo ng upbringing, merong magarbo, merong hindi. Sa akin lang, total na topic natin dito. Let's not forget the reason for the season. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Di ba? Bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? Para alalahanin ang kapanganakan ni Jesus. Na si Jesus na namatay at nabuhay para iligtas ang ating kasalanan. Okay, so yun po ang bakit taon-taon sineselebrate natin yan. Actually, yan ang isa sa nakita kong magandang nangyari sa Pilipinas, that most of us, we believe in Jesus Christ. And most of us are Christians. Yung iba lang talaga merong magnanakaw na napapariwala, no? But in a whole, yan siguro ang naging blessing na rin natin sa Pilipinas that we believe in Jesus. The reason for the season. Okay? Pero pag-usapan natin tong Noche Buena. Okay? Dito tayo sa Noche Buena. Ito ang problema kay Claire. Alam niyang mali, pinagtatanggol niya eh. Kaya nagkakabuhol-buhol na siya. Kaya tuloy yung kanyang credibility. Di ba, may natututunan ba kayo kay Claire? Wala. Gusto niyo lang pagtawanan, masaya kayo. Masaya yung araw ninyo kasi nakikita niyo siya nagsasalta. Di ba? Sa totoo, nalungkot tayo nung nawala ito. Na-miss ko din. Hindi ako nag-vlog. Isang araw. Wala tayong pagtatawanan. Di ba? Anyway, yan ang problema sa mga to. Even yung mga vloggers ni Bongbong Marcos. Kaya sila nagmumukhang hypocrites. Kasi alam nilang mali eh. Pinagtatanggol. Ito kitang-kita mo, mali talaga. Anong klase yung 500 pesos? Pwede namang aminin, hindi niya naman kasalanan yun. Di ba? Di sana, sabi mo, hindi. Mali siya, hindi talaga kasya. Pero ito, justify pa eh. Diba? Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ayan, ang tanong, dapat bang pagkasyahin? Dapat bang pagkasyahin yung 500 na tayo ng kalamidad? Ibig sabihin, ang dami ng tinamaan sa atin. Hindi ba pwedeng mag-celebrate man lang tayo? Parang ganun yung tanong itong babae. Ano sagot ni Claire?
Ulit-ulit kung dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas sa At mga... ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Yan. Hindi, kaya ako dito ako napikon kay Claire. Huwag mong pagtawanan kasi importante sa Pilipino itong Noche Buena. Di ba? Yung sine-celebrate naman dito natin, Panginoon din. Di ba? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Alam mo kung bakit nakakatawa to ng ganyan. Even yung nasa government, ba't hindi nila ma-feel yung sigaw ng taong bayan? Maganda kasi ang kalagayan nila eh. Diba? Kawawa naman yung mga tao na 500 lang. Totoo yan, nangyayari po yan, lalo't lalo na sa mga probinsya. Ha? Uy, baka sa akin mangyari yan. 500 Noche Buena, di ba? Tapos pagtatawanan mo. Kultura natin yan na maganda namang kultura. Wala namang naidudulot na masama dahil nagsasama yung pamilya, inaalala natin yung pagkabuhay ni Jesus. Oh, anong nakakatawa sa kalagayan ng mga Pilipino naghihirap, Claire? Sige nga, anong nakakatawa ron? Dahil marami kang kita? Hindi mo masusubukan yon? Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na to lahat, depende po yan si diskarte. But still, sabi ko, hindi po Anong 3 months dapat mabenta na ito lahat? Anong gusto mo, Claire? Saang grocery kami merong sale? Pag Pasko, nagmamahal. Saan ba nakatira to si Claire? Sa planet ka bang Earth o sa Pluto ka nakatira? Sa bagay, First Lady na. First Lady na ang peg nito. Baka sa Malacanang na, baka sa palasyo na ito nakatira. Saan may sale? Kadiwa. Yung Kadiwa, parang si Bongbong Marcos, lilitaw lulubog, hindi mo malaman kung saan ka maghahanap ng Kadiwa sa Pilipinas. Pag meron silang gustong pagtakpang balita, lalabas na naman yung Kadiwa, may 20 pesos na naman na bigas. Tapos mawawala na naman yung Kadiwa. Kailan nagmura ang bili ng pagkain sa Pasko? Ano yung 3 months na sinasabi niya? Anong gusto mo? Mag-imbak kami ng pagkain? Pagkatapos pa lang ng Pasko, mag-iimbak na kami ng pagkain for 3 months, after ng Christmas, for 3 months para antayin namin sa susunod na Pasko? O before Christmas, 3 months before Christmas, mag-imbak na kami ng pagkain? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Ano yung 3 months? Bihira to si Claire. ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Thank you po, ma'am. Dapat ganun na lang ang sagot. Para sa akin, kulang yun. Pero baka naman po pwede. Yung DTI, maglalabas sila, baka pwede natin pagkasyahin. Naging honest ka. Alam nung taong bayan, honest ka sa'yo. Hindi alam mo nakita sa'yo ngayon ng taong bayan. Basta pagtatakpan mo. Kahit mali. Pagtatakpan mo. Basta kakampi. Pagtatakpan mo. Trabaho ba yan? Matinong trabaho ba yan? Next po. Eto, maganda po itong sinabi ni Kiko Barsaga. Pag-usapan natin. Sabi niya, when you choose Marcos over your own country, you are no longer a true soldier of the Philippines. Sang-ayon ba kayo sa sinabi niya? Ako sang-ayon dyan. Kasi po may sinumpaang batas ang mga sundalo natin. They should protect the Constitution. They should protect the Filipinos. And actually, dapat hindi sila nakasalalay lang sa presidente. Wala po tayong sinasabing gagawa sila ng illegal. Hindi po yun. Kaya lang, meron din silang sinumpaan na ayon sa batas, they should protect the Constitution. And kung alam nila na gumagamit ang Presidente Bongbong Marcos ng droga,
tapos nanahimik sila, dapat accountable sila doon. Yeah. So, ang issue na lang dito, alam kaya ng AFP na adik si Bongbong or nagbibingi-bingihan sila or hindi nila alam? Kasi lumalabas ngayon, they are choosing Bongbong Marcos over us, Filipinos. I hope I'm wrong, pero yan ang tingin ng mga Pilipino. Hindi po tayo nagsasabi na manggulo ha. Pero dapat lang, tinatanong nila, ayos pa ba ang kalagayan ng presidente, ang kalusugan ng presidente? Dapat inaalam nila. Since ang nagsalita mismo ay kapatid. Kapatid yun, maniwala kayo AFP, kapatid yung nagsalita sa harap ng INC. Huwag kayong maniwala kay Bongbong Marcos na hindi niya kapatid yun. Kapatid nyo yun si Amy. Ngayon, kung maniniwala kayo kay Bongbong Marcos na yung nagsalita sa harap ng INC ay AI or hindi niya kapatid, hindi ko alam. May Intel fans naman siguro kayo. Di ba? Since kapatid yun nagsabi, dapat siguro iniimbestigahan nyo na. Tinatanong nyo na ang presidente about dun sa kanyang pagiging adik. Yun ang aking alam. Okay? Pero kung gusto nyo manahimik at gusto nyo talagang piliin ng si Bongbong Marcos over us, wala naman kami magagawa. Kayo may baril di ba? Kayo may hawak. So, we leave it to you. Okay? Basta kami to, nagsasalita lang. And maraming naniniwala sa sinabi nito ni Kiko Barsaga. Kayo ba? Tanong ko sa inyo. Kayo ba? Ilagay nyo dyan sa comment section. Naniniwala kayo sa sinabi nito ni Congressman Kiko Barsaga? Next po. Eto, basahin natin. Maraming manggagalaiti rito mga kain-tae, tinklawan at mga komunista. Sabi niya, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Masasabi natin na buong gobyerno ay may insertions. Si Vice Presidente, wala. Okay? So yan ay sinabi nitong anak. Anak to, di ba? Ni Senator Legarda. Pero hindi ko alam kung talagang naniniwala siya kay Sara or tumataya siya sa kabila. Kasi naalala ninyo, binanatan nitong si Senator Legarda itong Dolomite, di ba? Pero dinala nitong anak si Senator doon sa Dolomite at mukhang nagustuhan na ni Senator. Hindi ko alam kung ito yung bad cop, good cop na style. May mga ganyan kasi. Yung sa mag-anak, yung isa tataya dito, yung anak, yung kapatid, yung isa tataya doon. Style yun. Para nakataya sila sa dalawa. So kung ano man mangyari, merong magtatanggol, di ba? Parang ganun kasi si Legarda, pati yung si Senator, pati Dolomite. May isipin mo, ang laki ng problema natin sa baha. Ang laki ng korupsyon. Ghost projects. Ang gusto niyang, ang pinuna nito si Senator Legarda, wala din sa sarili. Dolomite. Pero ito namang anak, pinagtanggol si Sara. I mean, I hope they are honest to the people. They are not just using the Duterte. Na hindi sila nakataya sa dalawang panig. Isa nakataya kay Marcos, isa nakataya kay Sara. Pero totoo naman yung sinabi niya. Yung walang insertions, yun ang gustong imbestigahan. Yun ang pina-impeach. Diba? Pero yung buong gobyerno natin, masasabi natin buong gobyerno may insertions. Si Sara wala nga, pati nga budget niya, wala siyang, hindi niya kontrolado di ba? Tapos siya pang binapalabas na kurap. Tapos magrarally, pwede Sara resign, Bongbong Marcos hindi pwede resign. Ano nangyayari sa Pilipinas? Alam nyo kung maghihirap talaga Pilipinas? We deserve it. Bakit? Because of people na kain-tae. Sila ang nagpapahirap sa atin. Yeah. Imbis na nagsama-sama tayo para sugpuin ang nakaw, may mga Pilipino
na ipinagtatanggol pa yung magnanakaw. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Kaya sabi ko nga, malayo pa talaga tayo sa kaayusan. Dahil alam mo, hindi lang mga politiko may problema. Pati yung mga Pilipino may problema. Alam nyo kung anong problema natin? Grabe idolatry natin. That's the problem of the Philippines, idolatry. Kahit ninanakawan ka na, pagtatanggol mo dahil ayaw mo yung kabila. Then we deserve what's happening.